Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang pelikula ay itinakda sa isang maliit na bayan sa isang lugar sa Japan na tinatawag na Sakurada. Sa unang tingin ay mukhang walang espesyal dito, ngunit ang katotohanan ay medyo may kakaiba dahil kalahati ng mga residente sa bayan ay may ilang uri ng natatanging kakayahan. Ang ilan ay maaaring makipag-usap sa mga hayop, ang ilan ay maaaring mag-teleport, habang kakaunti lang ang nakakakita ng hinaharap. Ang mga kakayahan na ito ay maaari lamang umiral sa loob ng bayan dahil sa sandaling lumabas ang mga residente, nakakalimutan na nila ang kanilang mga nakaraang buhay. Ang bida ng pelikula ay isang lalaki na high school nagngangalang KSI. Siya ay isa sa mga may pambihirang kakayahan, natatandaan niya ang lahat ng mga nakikita niya. Kaibigan ni Kei ang isang babae sa klase niya na nagngangalang Haruki, may kapangyarihan siyang ibalik ang oras ng 3 araw. Si Kei at Haruki ay madalas na nagtutulungan para gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa kabutihan at tulungan ang mga tao. Sa umaga ng Setyembre 17, si Kei ay papunta na sa paaralan nang ang isang mabait na babae na nagngangalang Minami ang bumati sa kanya ng magandang umaga at saka nagpatuloy sa pagbibiskleta. Makalipas ang ilang segundo ay nabangga siya ng van at nasa bingit na ng kamatayan. Nakita ito ni Haruki at tinanong si Kei kung kailan ang huling pag-reset. Nang binigyan siya nito ng go signal ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bumalik ng 2 araw sa nakalipas hanggang Setyembre 15. Matapos gamitin ang kapangyarihan ay walang nakakaalala ng pangyayari maliban kay Kei, kaya naman sinabi niya kay Haruki ang lahat tungkol sa aksidente ni Minami. Gayunpaman, dahil hindi nila mapilit na mabago ang kasalukuyan ay nag-isip si Kei ng ibang plano. Nakipagkilala siya sa isang lalaki na nagngangalang Tomoki na may kakayahang makipag-usap sa kahit sino sa pamamagitan ng telepathy. Dumating muli ang 17 ng Setyembre at ilang segundo bago maganap ang aksidente ni Minami ay ginamit ni Tomoki ang kanyang telepathy at hiniling sa kanya na huminto. Sinunod niya ito at naligtas ang kanyang buhay nang walang sinuman ang nahirapan. Pagkatapos ay nagkita sina Kei at Haruki sa bubong, masaya na may natulungan sila kahit hindi alam ni Minami. Nilagay nila ang kasalukuyang oras sa telepono ni Haruki na nangangahulugang hindi na nila mai-reset ang oras na ito sa hinaharap na tumitiyak na ligtas si Minami. Upang pamahalaan ang mga kapangyarihan at protektahan ang mga tao ng Sakurada, isang organisasyon na tinatawag na Administration Club ay nabuo. Ito ang nagtataglay ng mga impormasyon ng bawat tao sa bayan at ng kanilang mga kakayahan, at ginagamit nila ang mga ito kung kinakailangan para sa kapakanan ng bayan. Sa sumunod na eksena ay ipinakikilala sa atin si Eri, isang batang babae na may kakayahang magnakaw ng kapangyarihan ng ibang tao ngunit hindi niya ito magagamit. Isa siya sa mga kaklase ni Kei noon at dati siyang itinuturing na bayani. Noon ay tinulungan niya itong makawala sa mapang abuso niyang ama gayunpaman, lumayo ang loob nila sa isa't isa sa paglipas ng panahon at si Eri ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob kay Kei dahil sa pagpapabaya sa kanya. Noong araw na iyon, nakilala niya ang isang empleyado mula sa Administrasyon Club na gustong magpatulong sa kanya para magnakaw ng kapangyarihan ng isang matandang lalaki. Nang mag-alinlangan si Eri, tinanong siya ng empleyado kung gusto niyang maging mas mahusay kaysa kay Kei at minanipula siya sa paggawa nito. Nagtatrabaho sina Kei at Haruki sa isang mababang sangay ng Administration Club na tinatawag na Service Club. Ang tulong na ibinibigay nila sa mga tao ay pinahihintulutan ng club na ito. Maya-maya ng araw na iyon, nakipagkita si Kei sa manager ng service club. Sinabi sa kanya ang tungkol sa isang matandang lalaki na nagngangalang Susanoo, na ang kapangyarihan ay ninakaw kamakailan lang ni Eri. Itinalaga siya ng club upang makilala si Susanoo at tulungan ito kahit papaano. Sa sumunod na eksena ay magkasama na sina Kei at Susanoo. Inihayag niya na maaari siyang pumasok sa anumang larawan sa loob ng 10 minuto bago nakawin ni Eri ang kanyang kapangyarihan. Ngunit para gumana ang kanyang kapangyarihan ay dapat na punitin ang larawan sa harap mismo ng kung saan ito nakuhanan. Pagkatapos ng pagkikita nila, nakatanggap si Kei ng tawag mula sa manager na nagsasabi sa kanya na may isang napakahalagang tao mula sa administrasyon, ang agad na gustong makipagkita sa kanya at kay Haruki. Naguluhan si Kei dahil wala siyang natatandaan na may kakilala siya sa Administration Club. Gayunpaman, kinabukasan ay dumating sila ni Haruki sa harap ng espesyal na lugar ng club. Malugod silang tinanggap ng isang misteryosong lalaki na tumatanggi na sagutin ang anumang mga katanungan, at magalang niyang dinala si Kei sa loob ng gusali na tila isang maze.
Hiniling kay Haruki na manatili sa waiting room hanggang sa matapos kausapin ni Kei ang mahalagang tao dahil isa lang sa kanila ang pwedeng kumausap ng taong ito sa isang pagkakataon. Pumayag sila at si Kei ay pumasok na sa loob. Ang mahalagang tao pala ay isang 70 taong gulang na babae. Sinabi ng matanda na wala siyang pangalan at hiniling sa kanya na tawagin na lang siyang mangkukulam. Isa siya sa may pinakapambihirang kakayahan na makita ang hinaharap kaya naman siya ay nakulong sa gusali sa nakalipas na 51 taon. Ayaw ng administrasyon na mamuhay sa lipunan ang isang tao na may ganoon kadelikadong kakayahan, ngunit hindi rin nila siya kayang mapaalis dahil mawawala ng asset ang bayan. Kaya naman sila ay tumatanggap ng kanyang tulong upang hulaan ang kinabukasan ng bayan habang siya ay pinapanatiling bihag. Isang flashback ang magpapakita sa atin sa batang si Kei na pauwi mula sa paaralan, nang ang isang babae na estranghero ang nag-abot sa kanya ng telepono at hinihimok siyang makipag-usap sa isang tao. Ang tao na nasa telepono ay walang iba kundi ang mangkukulam. Inaanyayahan siya nito sa kanyang bayan, dahil alam nito na ang kanyang kapalaran ay tulungan ang mga tao. Pumayag si Kei at hindi na umuwi sa kanyang mga magulang simula noong araw na yon. Bago pa magpatuloy ang usapan ng dalawa, pinahinto na sila ng gwardya at hiniling kay Kei na umalis. Ang mangkukulam ay nakipag-usap naman kay Haruki, pagkatapos ay makikita natin ang matandang babae na nagtatanong kay Haruki kung gaano niya kamahal si Kei. Sumagot si Haruki na kahit na wala siyang paa, walang pandama, at walang isip ay mamahalin pa rin niya ito. Nagulat si Kei nang nakasalubong niya si Eri sa labas. Sinabi ng babae na gusto niyang sunod na nakawin ang kapangyarihan ni Haruki. Sinubukan ni Kei na tanungin siya kung bakit, ngunit natigilan sila nang bumalik si Haruki. Bago pa siya mailigtas ni Kei, pinigilan na siya ng isang babae na nagngangalang Maurice. May kakayahan siyang alisin ang mga bagay, damdamin, at pag-iisip kung gusto niya at kaya niyang patayin si Kei sa isang kilos lang, at habang hawak siya nito ay ninakaw na ni Eri ang kapangyarihan ni Haruki. Bago lumayo ay inutusan ni Maurice si Kei na gumawa ng detalyadong mapa ng silid ng mangkukulam para maibalik ang kapangyarihan. Pagkatapos ng insidente ay bumalik sina Kei at Haruki sa opisina ng manager at nakipagkita sa dati nilang kaibigan na si Sakagami. Ang kapangyarihan niya ay kaya niyang mailipat ang kakayahan ng isang tao sa iba. Dahil natatandaan ni Kei kung paano ginagamit ni Haruki ang kanyang kapangyarihan, umaasa silang maililipat nila ang kaalaman mula kay Kei patungo kay Haruki. Dumaan sila sa pamamaraan ngunit kapag sinubukan ni Haruki na i-reset, ang mga kapangyarihan ay hindi gumagana. Nang maglaon, pauwi na sina Kei at Haruki nang tanungin niya ito kung magbabago ang kanilang relasyon ngayong hindi na niya ito matutulungan. Sinabi ni Kei na hindi niya alam kung alin ang masakit kay Haruki dahil mahal niya ito. Matapos siyang ihatid, muling pinuntahan ni Kei ang manager at tinanong siya kung paano niya nakilala si Maurice. Nagulat ang manager ngunit ibinunyag niya na dati niyang matalik na kaibigan ang nakatatandang kapatid ni Maurice na namatay sa isang aksidente sa trapiko. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin na si Maurice, ang manager, at ang kanilang kaibigan ay pumasok sa punong tanggapan ng administrasyon, na nagbabantang pasasabugin ang gusali kung hindi nila tutulungan silang buhayin ang kapatid ni Maurice. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi dumating ang tulong at naging mapaghiganti si Maurice. Sa kasalukuyan, ang kanyang misyon ay magnakaw ng kapangyarihan mula sa mangkukulam at kunin ang administration club na may mas inclusive na organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit gusto niya ng isang detalyadong mapa ng mangkukulam. Sa ibang lugar, pinunit ng matandang si Sesano ang larawan ng kanyang kasintahan mula sa 50 taon na ang nakakaraan. Kapag nabuhay ang larawan, nabunyag na ang babaeng nasa larawan ay ang mangkukulam. Inilayo siya sa kanya ng Administration Bureau na siyang nagtapos sa kanilang relasyon ngunit wala ni isa sa kanila ang tumigil sa pagmamahalan sa isa't isa hanggang ngayon. Sinabi ni Sesano sa batang mangkukulam na namimiss niya ito ngunit hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ng mas lumang bersyon ng kanyang sarili tungkol sa kanya. Tinitingnan niya ang kanyang hinaharap at nagkomento na kakailanganin nila ang tulong ni Kei. Sa bahay, ginagawa ni Kei ang kanyang makakaya upang gawing tumpak ang mapa hanggat maaari. Bigla niyang napagtanto na kung malapit nang nakawin ni Maurice ang kapangyarihan ng mangkukulam, dapat alam na ito ng mangkukulam dahil nakikita niya ang hinaharap. Pagkatapos, naalala niya kung paano nasa labas ng lodge sina Maurice at Eri nang bisitahin nila ni Haruki ang mangkukulam. Nangangahulugan ito na sila ay inaakit o tinutukso mismo ng mangkukulam. Plano niyang gamitin ang mga babae para makatakas sa pagkabihag. Sa pag-iimbestiga ng mas malalim,
Nakita din ni Kay na ang mga librong nakaayos sa istante ni Susano ay eksaktong kapareho ng isa sa lodge. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Kay at tinanong kung may inililihim ba siya. Ibinunyag ni Susano na nagkaroon siya ng ideya tungkol kay Kay sa pamamagitan ng isa sa mga larawan ng mangkukulam at yun ang dahilan kung bakit gusto niya itong makilala. Sa totoo lang, hindi kailanman nanakaw ang kanyang kapangyarihan dahil wala siyang suot na salamin noong sinubukan itong nakawin ni Eri. Hindi alam ni Susano kung paano pero may pakiramdam siyang tutulungan siya ni Kay na makasama muli ang mangkukulam. Binigyan niya si Kay ng larawan ng mangkukulam at hiniling na makilala niya ito. Pumunta sina Kay at Haruki sa dalampasigan at kinuha na ng larawan tsaka pinasok ito. Nakikita ng batang mangkukulam ang kinabukasan ni Kay at pinag-aralan niya ang lahat ng nangyayari. Kinumpirma niya na minalipunan niya sina Eri at Maurice laban sa administrasyon upang matulungan siya ng mga ito na makatakas. Sa September 19 at 9:18 p.m., magkaharap sila ng kanyang nakatatandang sarili. Kailangang gawin ng grupo ang isang bagay upang mailigtas ang mangkukulam at matulungan siyang makatakas. Pagkatapos bumalik sa paaralan, sina Kay at Haruki ay sinalubong si Maurice at ibinigay sa kanya ang mapa. Gayunpaman, tumanggi silang panatilihin ang kanilang pagtatapos ng kasunduan hanggang bukas dahil ito ay 3 araw pagkatapos ng huling pag-reset na nangangahulugang hindi na mababago muli ni Haruki ang nakaraan. Nagpasya si Kay na tulungan ang mangkukulam ngunit hindi sa pananakit o panlilinlang kay Maurice. Tinipon niya sina Susano, Haruki, at 2 pa niyang kaibigan at gumawa ng detalyadong plano para isakatuparan ang susunod na gabi. Sa eksaktong 18 minuto pasado alas 9 ng gabi, nalinlang nina Maurice at Eri ang gwardya at pinapasok sila sa loob ng lodge. Gamit ang mapa ay narating niya ang silid ng mangkukulam. Sa lahat ng oras na ito, nasa likod nila si Susano, kumukuha ng mga larawan sa bawat bukas na gate para magamit sa ibang pagkakataon. Kapag may isang pinto na lang ang natitira upang mabuksan, pinipigilan ni Casey Maurice at sinabi sa kanya na ang Administration Club ay hindi matatalo sa ganitong paraan. Iniabot niya ang kanyang kamay, nagbabantang papatayin siya ngunit hindi tumigil si Kay. Hiniling niya kay Haruki na i-reset ang lahat na naging dahilan ng pagtawa ni Eri, alam niyang hindi magagamit ni Haruki ang kanyang kapangyarihan hanggat hindi niya ito ibabalik. Bigla, hiniling ni Kay kay Maurice na hikayatin si Eri na ibalik ang kapangyarihan na ikinamatay ni Kay sa kanyang mga kamay. Nagulat si Maurice dahil hindi niya sinasadyang saktan ang sinuman. Napahagulgol siya sa pag-iyak at pagsigaw sa pagkamatay ni Kay. Ang tanging paraan para mabaliktad niya ang ginawa niya ay sa pamamagitan ng pag-reset ng oras. Hiniling niya kay Eri na ibalik si Haruki at ang kanyang kapangyarihan. Nang tumanggi si Eri, namanipula din siya sa pag-iisip. Sa huli, nabawi ni Haruki ang kanyang kakayahan. Bago niya i-reset ang oras, binigay ni Susano ang mga larawang Polaroid na kakakuha lang niya kay Maurice. Sa ganoong paraan, hindi niya makakalimutan ang nangyari kapag bumalik ang oras noong Setyembre 17. Sa sumunod na eksena, nasa rooftop sina Kay at Haruki, at ang petsa ay Setyembre 17 muli. Hindi maalala ni Haruki ang nangyari nitong nakaraang 2 araw, kaya ipinaliwanag ni Kay ang lahat mula sa kanilang pagkikita ng mangkukulam hanggang sa kanyang kapangyarihang ninakaw. Tinanong niya si Kay kung magbabago ang kanilang relasyon kung mawawala na talaga siya ng kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, sinagot ni Kay na ilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib para maibalik ang kanyang kapangyarihan kung may nangyaring ganoon. Sa pagdaan ng mga araw, makikita natin na si Kay na nagbalik sa nakalipas na 2 araw. Nang makipagkita siya sa mangkukulam, nakita niya si Maurice sa labas kasama ang mga larawang Polaroid na ibinigay sa kanya. Nagsisisi siya sa ginawa niya at nangakong hahayaan niya ang 2 sa pagkakataong ito. Sa loob, si Kay ay lihim na nagtatago ng isang bungkus ng mga Polaroid sa loob ng bulsa ng mangkukulam nang hindi napapansin ng gwardya. Ang mga larawan ay sa mga bukas na pintuan ng pasilidad. Kinabukasan, sunod-sunod niyang pinupunit ang mga ito at tumakas sa bukas na mga tarangkahan. Sa huling eksena, nasa tabi ng kalsada si Kay nang may tumigil na sasakyan sa harap niya. Nasa loob sina Susano at ang mangkukulam, na nagkabalikan na sa isa't isa. Plano nilang lumabas ng lungsod at iwanan ang kanilang kapangyarihan. Natapos ang pelikula nang magpasalamat si Kay at ang mangkukulam. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!